Dito na ako sa parto mga boss ng PDPMS kung sasakyan ni customer. Dahil sa natapos ko na yung preno dito sa harapan, dito naman ako ngayon sa likuran. Dahil nga sa naiangat ko na itong gulong, gamit itong socket wrench ko na number 21, tatanggalin ko na yung mga nut niyan. At pag natanggal ko na itong gulong, gagamit ako dyan ng ball hammer. Papaluin ko itong brake drum niya para makalugyan mga boss at lumuwag. Hindi naman stack up itong preno mga boss, nagkaroon lang ng corrosion dito sa hub niya. Kaya mahirap alisin itong brake drum. Pag ganyan mga boss, gagamit ako ng flat screw na screwdriver. Sisikwatin ko itong brake drum palabas para matanggal. Kaya lang talagang masikip siya. Kaya gagamitan ko na yan ng penetrating oil para matanggal itong corrosion dito sa hub at mabunot ko na itong brake drum. After ko ma-sprayan mga boss, kung nakita nyo, diba, pinalo ko ulit siya ng ball hammer. Ganyan ang style ko mga boss para makalog itong brake drum at madali ko na siyang mabunot. O diba, tanggal ko na itong brake drum niya. At kung makikita nyo itong brake drum mga boss, grabe yung kalawang niya, pati yung dumi, yung alikabok ba, ang dami na. Pag ganyan mga boss, gumamit lang ako ng liha dyan para matanggal ko pa yung ibang kalawang na kumapit dito sa brake drum. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa brake shoe. Lilihahin ko yan mga boss para matanggal ko yung tumigas dito sa ibabaw ng lining. Ayun kasi minsan yung dahilan kaya nagkakaroon ng guhit itong brake drum nyo. At pag okay na, naliha ko na yan mga boss. Kung makikita nyo, diba, ginamitan ko na yan ng brake cleaner para mas lalo siyang luminis at bawas out yung dumi na kumapit dyan. Ganon din dito sa brake drum mga boss, ginamitan ko yan ng brake cleaner. At pag okay na, gagamit ako dyan ng malinis na basahan mga boss para matanggal naman itong nagmarka na brake cleaner dito sa brake drum. At dahil sa okay na ako dyan, pwede na akong mag-adjust ngayon ng preno dito sa brake adjuster niya. Sa pag-adjust mga boss, gumamit lang ako dyan ng flat screw. Tapos sinikwat ko paangat itong brake adjuster niya. Lagi nyo tatandaan mga boss, pag nag-adjust kayo ng preno, wag naman yung sobrang sikip pag inilagay nyo itong brake drum. Hanggat maaari, naiikot nyo pa rin itong brake drum nyo para hindi magkaroon ng paninikit dito sa preno nyo. At pag okay na yung pagkaka-adjust mo dito sa preno, pwede mo na ngayon ilagay itong brake drum. Nakita nyo naman mga boss, easy ko lang inilagay itong brake drum at hindi siya masyadong mahigpit. At dahil nga sa nang ijinak ko itong sasakyan ni customer, nakarinig ako dyan ng langit-ngit. Kaya ang ginawa ko ngayon mga boss, inisprayan ko yan ng penetrating oil. Yung shock absorber, yung coil spring, pati yung dalawang bushing dito sa control arm, inisprayan ko rin yan mga boss. Ayan o, kung makikita nyo. Yan lang naman kasi ang pwedeng panggalingan ng langit-ngit mga boss, yung mga duktungan ng parts. Lalo na't napapadaan ka sa baha, pag kinalawang yan, lalangit-ngit yan. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, ilalagay ko na itong gulong. Siguraduhin nyo naman pag nilagay nyo itong gulong nyo, yung mga nut nyan, dapat mahigpit siya. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, i-check mo ulit itong gulong. Ikutin mo yan or galawin mo siya para sigurado ka na hindi dikit yung pagkaka-adjust mo ng preno. At dahil nga sa okay naman yung pagkaka-adjust ko ng preno, dito naman ako sa kabilang side. Same procedure lang naman ang trabaho mga boss. Pag naiangat mo na itong gulong, pwede mo nang tanggalin yan. Ito lang ang kagandahan mga boss, pag meron kang impact wrench, mas madali mong matatanggal itong gulong. Nakita nyo naman mga boss, grabe na yung kalawang dito sa hub niya. Kaya mahihirapan ako magtanggal ng brake drum yan kung hindi ko yan i-sprayan ng penetrating oil. Tapos paluin ko ng ball hammer yan mga boss para makalog itong brake drum at madali ko siyang matanggal. Kita nyo naman mga boss, nung mabunot ko itong brake drum grabe yung dumi niya. Kaya gumamit ako dyan ng liha mga boss para matanggal ko naman yung kumapit na kalawang dito sa brake drum. At pag okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa brake shoe. Same procedure lang naman mga boss. Kabilaan ng brake shoe, liliyahin nyo para malinis siya. Tapos gumamit ka na ngayon ng brake cleaner para kung sakaling may kumapit na grasa dyan, langis dito sa backplate at dito sa brake shoe, mawas out itong brake cleaner. At pag okay na yung pagkaka-spray mo dyan mga boss, dito ka naman ngayon sa brake drum nya. Mahalaga din kasi mga boss na ma-sprayan mo itong brake drum or malinis mo siya para yung kumapit na malagkit dyan, langis o kaya grasa, mawas out. Pero kung kulang ka naman sa budget mga boss, pwede mo namang gamitin yung tubig na may sabon. Ginagawa ko pa rin yun hanggang ngayon basta kulang sa budget si customer. Nakita nyo naman yung tapang ng brake cleaner. Naliha ko na yung brake drum pero nung inisprayan ko siya ng brake cleaner, umitim pa rin siya. Ibig sabihin may nakadikit dito sa brake drum na tinanggal nitong brake cleaner. At nakita nyo naman ang pinunasan ko. Luminis na lalo itong brake drum. Tapos dito naman ako ngayon sa brake shoe, isusukot ko na itong brake drum para malaman ko kung gaano kalaki yung adjustment na ibibigay ko dito sa preno. Tandaan nyo mga boss, pag nag-adjust kayo ng preno, dapat balance, hindi pwedeng doon sa kabilang side masikip, dito maluwag.
Kaya dapat malakas yung pakiramdam ng kamay mo kung balanse ba talaga yung pagkaka-adjust mo ng dalawang preno dito sa likod. Ang diskarte lang naman dyan mga boss, pag nag-adjust kayo, ikutin nyo yung gulong. Dapat pareha silang freewheeling. Kung sa palagay mo yung isa mahigpit umikot, o di luwagan mo ng kaunti hanggang sa maging okay na. Dito na ako sa pagbibleed mga boss, kasi may time nung ni-road test ko yung brake pedal, may time lumulubog. Pag ganyan mga boss, pwedeng may hangin lang yan. Kaya ang diskarte dyan, i-bleed nyo lang. Yan mga boss yung ginagawa ko. Sa pagbibleed naman, ipapump lang itong brake pedal. After ng ilang seconds, ipapapermis mo. Ibig kong sabihin, nakadiin sa brake pedal, ikaw naman luluwagan mo itong bleeder para itong fluid lumabas siya. Ganyan, o di ba? Uulitin mo lang yon hanggang sa yung brake pedal mo maging normal na siya. Tapos, pwede mo na ngayong higpitan itong bleeder mo gamit yung box wrench na number 8. At dahil nga sa nakarinig ako ng langit-kit dito mga boss, i-sprayan ko itong ilalim ng coil spring niya. Gumamit ako dyan ng penetrating oil. Pati dito sa ibabaw ng coil spring mga boss, i-sprayan ko rin yan. Pati itong dalawang bushing dito sa control arm niya, inisprayan ko rin yan. Experience ko kasi mga boss, kung langit-kit lang ang problema at wala naman siyang lagutok, ibig kong sabihin wala naman siyang sira, pwedeng kinalawang lang yan dito sa mga duktungan na mga parts nyo. Pag ganyan mga boss at wala namang sira, kadalasang ginagawa ko dyan, ini-sprayan ko lang ng penetrating oil yung mga parts na possible na pwedeng panggalingan ng langit-ngit. Ganun lang ang ginagawa ko mga boss, at pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Syempre naman mga boss, pag inilagay nyo itong gulong nyo, siguraduhin nyo maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga nut nyan. Hindi kasi pwedeng maluwag yan, pwedeng matanggalan kayo ng gulong. At pag okay na, galawin ko itong gulong para sigurado ako na hindi mahigpit yung pagkaka-adjust ko ng preno. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, pinahandbrake ko na itong sasakyan ni customer. Pero i-check ko pa rin yan mga boss, kung okay na ba yung taas ng handbrake. Kasi pag nag-adjust ka ng mga preno sa likod mga boss, pati itong handbrake mag-a-adjust din yan. Pero kung mataas pa rin itong handbrake mo, pwede ka naman mag-adjust sa kable niya. Kaya lang dahil sa okay naman na itong handbrake, tama na siya, okay na yan mga boss. Start ko naman itong makina ngayon mga boss para ma-check ko naman dito itong brake pedal ni customer. Before kasi mga boss, malalim itong brake pedal tapos may time lumulubog siya. Na ang naging diagnose ko nga, may hangin lang ito kaya bleed ko, tapos kailangan lang siyang i-adjust at linisin. At ito na ngayon yung brake pedal mga boss, okay na siya di ba? Malambot tapos tama lang yung taas. Ganyan ako mag PMS mga boss, talagang iniisa-isa ko na hanggat maaari hindi naman mapagasto si customer ng malaki. Ilagay ko muna ito sa drive tapos hilahin ko maigi itong handbrake dahil nga sa magche-check up ako ng transmission fluid. Kaya lang pinatapakan ko na rin itong brake pedal para sigurado. Kailangan kasi mga boss, pag nag-check up ka ng fluid dito sa transmission, naka-start itong makina, tapos ilalagay mo yan sa drive, dapat may nakatapak sa preno tsaka mo ngayon hugutin itong dipstick, pupunasan mo yan ng malinis na basahan, tapos itusok mo ulit itong dipstick mo tsaka mo hugutin. Makikita mo na ngayon kung kulang yung fluid mo dito sa transmission or tama naman siya sa sukat. Gaya nito mga boss, kulang siya ng kaunti, kaya aabisuhan ko si customer na bumili ng transmission fluid. Pansamantala mga boss, dito muna ako sa steering shop niya. Dito sa may steering coupling mga boss, na kung makikita nyo, ini-sprayan ko yan ng penetrating oil, yung steering coupling niya. Yung forma niya mga boss parang cross joint, ini-sprayan ko yan ng penetrating oil dahil marami na ako na experience sa mga ganyan na nag-i-stack up itong steering coupling or yung pinaka cross joint niya dito sa steering shop. Pag tumigas yan mga boss, ang mangyayari pag pinihit mo yung manibela, matigas. May video ako niyan, ganitong sasakyan din. Kaya pag nag-PPMS ako, isa yan sa hindi ko kinakalimutan na ma-sprayan ng penetrating oil. I-close up ko ng camera mga boss dito sa baba, yung steering coupling niya. Ayan mga boss, di ba? Nakita nyo, na-sprayan ko na siya ng penetrating oil. Papagalaw ko yan, nakita nyo, di ba? Maganda yung galaw niya, Dapat naglalaro yung cross joint yan, Pag hindi naglalaro yan mga boss, nako, matigas ang manibela mo. Naawa nga ako sa customer na na-encounter ko, bago na daw yung steering assembly niya pero matigas pa rin yung manibela. Nang chinek up ko, yung steering coupling lang mga boss, stock up, pre-up ko, naging okay na. Dahil sa okay na ako dyan mga boss, balik na ulit ako dito sa loob ng sasakyan, tapakan ko itong brake pedal tapos ilagay ko na ito sa park. Ang susunod ko namang i-check dito mga boss, itong starting ng makina niya, pati yung idle kung okay ba. Actually mga boss, kapapalit ko lang ng spark plug nito, 6 months na yung nakakaraan. Pero sa nakita ko, okay pa rin. Diba, in-start ko siya, 1 click naman. At yung idling nito mga boss, or yung minor niya, nakita nyo naman, mababa lang siya.
aircon ko naman siya ngayon, 'di ba? Dapat pag nag-aircon ako diyan mga boss, aangat ng bahagya itong idling niya or yung minor, o 'di ba? Umangat siya ng kaunti. 2017 model ito mga boss, nang simulan kong alagaan ito 2018 up to present. O switch off ko naman itong aircon, makikita mo itong minor niya, bababa siya, o 'di ba? Patunay lang yan mga boss na walang problema dito sa makina ni customer. Switch off ko itong makina mga boss, tapos start ko ulit yan. O di ba, nakita nyo naman, pag start ko, one click siya. Tapos yung minor niya, pag angat, dahan-dahan din siyang bumababa agad. Labas muna ako ng sasakyan mga boss. Videohan ko naman itong standing ng makina ni customer. Kung maingay ba itong belt, o kaya yung bearing niya, kung merong ingay. So far, sa awa ng Diyos, wala naman. Kaya lang, ang problema, yung makina, medyo marumi. Pag nag-PMS ako mga boss, hanggat maaari, gusto ko itong makina malinisan din. Ang problema, umaambon dito sa lugar ko. Kaya medyo ras yung paglinis ko mga boss at hindi ko na yan ibinidyo. At syempre naman mga boss, hindi mawawala sa pag-check up ko yung brake fluid, yung tubig dito sa washer ng wiper, yung tubig dito sa coolant reservoir, yung sa radiator. Hindi mawawala yun pag nag-PMS ka. Dapat kasama yun sa check upin. Hanggat maaari, yung fluid, yung tubig, naka-level yan dito sa lalagyanan nila. Kung mapapansin nyo, pati itong upper hose mga boss ng radiator, pinipisil ko yan. Kasi once na sobrang tigas niyan mga boss yung upper radiator hose mo, may possible yan mga boss, may pressure. Ibig sabihin nun, hindi maganda yung cooling system mo. Eto, okay na okay, malambot siya, no problem. At ito naman mga boss, yung mechanism ng naglalak dito sa hood, inisprayan ko yan ng penetrating oil. Para pag hinila ni customer yung kable, malambot siya. Ganyan ako mag-maintenance mga boss kapag yung sasakyan, ako yung nag-aalaga. O tingnan nyo mga boss, itong makina, tapos ko na rin siyang linisin. Hinapyawan ko na rin yan kasi nakakahiya naman kay customer kung ibabalik ko sa kanya itong sasakyan niya na marumi itong makina. Kaya nga PMS ang tawag eh. Diba yung P, punas, yung M, makina, yung S, sasakyan. Pero joke lang yan mga boss. At kung makikita nyo naman itong makina ni customer, okay naman yung pagkakalinis ko ng makina niya. Dahil nga kung may dumi pa yan, hindi nakita ng bulag yan mga boss. At dahil dyan mga boss, pwede ko na ngayon ibaba itong hood. Tingnan nyo mga boss, pag alaga kayo sa paglinis ng mechanism ng hood, kapag ibinagsak mo itong hood mo, naglalak agad yan. Dahil yan mga boss, sa penetrating oil na ini-spray ko dito sa mechanism ng hood, kaya madali siyang mag-lock. I-test drive ko muna itong sasakyan mga boss kung okay na ba yung preno niya. At kung makikita nyo, malakas na siya, 'di ba? Wala akong pinalitang pyesa dito mga boss. Ang ginawa ko lang dyan, kung napanood nyo, linis ng brake shoe, linis ng brake pad, tapos in-adjust ko yung dalawang preno sa likod, pati yung handbrake kasama na rin sa na-adjust. Ganun lang yung ginawa ko dyan mga boss. Pero kung ikaw ang magdadrive itong sasakyan, akala mo napakalaki ng problema. Dahil nga sa malalim yung brake pedal, tapos pag umaandar ka at nagpreno ka, dahan-dahan yung brake pedal mo lulubog pa. Tapos yung handbrake mo mataas na. Pag nalubak ka, meron siyang langit-ngit na kung pag-iisipan mo, parang ang daming sira nitong sasakyan eh. Pero nung sinimulan ko ng EPMS, nako po, madali lang naman pala yung problema. Salamat sa Diyos dahil maliit lang na gastos ni customer, change oil, yung brake cleaner, yung penetrating oil, brake fluid, sandpaper, air filter, at syempre naman higit sa lahat yung para kay AD. Okay na itong sasakyan mga boss, good condition na siya sa pagtakbo, tapos yung preno okay na rin at yung langit-ngit wala na rin akong marinig. Dalangin ko naman sa Diyos na maingatan nawa ng Panginoon ang may-ari nitong sasakyan. Ayun kasi ang nasusulat mga boss, walang pinakamagandang bantay kundi ang Diyos. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!